Dalawang pangunahing panukala ang binigyan diin ni House Speaker Faustino Bogie III habang o kasabayan ng pagbubukas ng sesyon ngayong araw. Mula sa Batasang Pambansa, may report si Earl Tobias live. Earl. Princess, balik sesyon na ang Kamara ngayong araw at ang unang-unang binigyang diin ni House Speaker Faustino Bogie sa kanyang opening speech ay ang pagsasabatas ng Anti-Dynasty Bill at ang pagsasabatas din ng mas pinalakas na ICI na tatawaging Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Princess, paninindigan ng House Speaker na ayon lang naman kasi anya sa saligang batas, ang sa wakas ay pagkakaroon na ng batas na bubuwag sa political dynasty. Hindi naman may pagkakaila na may mga kamag-anak din siyang ilang taon nang nasa linya ng serbisyong publiko, pero mas nananalig anya siyang na ayon lamang na magkaroon na ngayon ng makatarungang dipinasyon at pamantayan pagdating sa political dynasties. Alam ko pong maraming magtataas ng kilay sa usaping ito. At aaminin ko rin, alam kong may mga matang nakatuon sa akin. Dahil sa aking pamilya, gaya ng mga marami pang iba, ay meron ng mahabang tradisyon na paglilingkod sa ating bayan. Hindi ko po itinatanggi sapagkat naniniwala ko na ang paglilingkod ay hindi minamana, kundi ipinagkakatiwala ng taong bayan. Princess, kasunod niyan, malinaw din ang direktiba ng House Speaker na agarang may sa batas ang ICI Bill na mas magpapalakas ng kapangyarihan ng komisyon. Sa harap ng mga ulat ng katiwalaan at ghost projects, hindi sapat ang galit. Kailangan natin ang solusyon. Malinaw ang ating mensahe. There will be zero delays in the passage of this measure because our people have zero tolerance for corruption. Samantala, Princess, pagdating din sa usapin ng pagpapalakas ng depensa kontra anomalya, kabilang din sa LEDAC priority bills ang pag-amyenda sa Bank Deposit Secrecy Law, pag-amyenda sa Anti-Money Laundering Act, at pag-disqualify sa mga kamag-anak ng mga opisyal pagdating sa mga government contracts. Habang ipinasasabatas na rin ang pagkakaroon ng master plan para sa lahat ng uri ng infrastructure at national development. Princess, kasabay ng lahat ng yan ay ang pagpasa rin niyan nga 44 LEDAC priority measures na napagkasunduan ng Kongreso at ng Ehekutibo. At isa rin sa mga inaabangan ngayon dito sa Kamara ay ang kauna-unahang pagbubukas sa publiko ng Bicameral Conference Committee na huling daraanan ng proposed 2026 national budget na isa nga sa mga tinuturing na makasaysayang pagbabago ngayong Kongreso. Balik muna sa inyo.